Si John Wick na sakay ng kanyang kotse ay mabilis na hinabol sa mga kalsada ng New York ang isang Russian mobster na nakasakay ng motorsiklo, hanggang sa naisipan niyang umikot sa kabilang kalsada upang bumangga sa kotse niya ang motor ng mobster. Pagkatapos ay kinuha niya sa lalaki ang isang gintong access card nito. Samantala ang kapatid ni Viggo Tarasov na si Abram Tarasov ay ang pumalit na mob boss sa kanilang Russian crime family. Ang mga droga at mga pera ni Abram mula sa mga taxi ay pinakarga niya sa mga kotse nila upang ilipat ng ibang lokasyon. Pinaliwanag ng mob boss sa kanyang assistant na iyon ang mabuting dapat na gawin nila dahil ang vintage Ford Mustang ni John Wick ay nasa shop nila ngayon at malamang ay plano niya itong makuha roon at tapusin silang lahat. Hindi nagtagal ay ginamit ng bida ang access card upang makapasok sa shop ni Abram at mabilis na pinabagsak niya isa-isa ang mga Russian mobsters na makita niya sa daan. Sa patuloy na pakikipagsagupaan ni John Wick sa mga tauhan ng mob boss sa buong paligid ay ilang saglit ay nahanap niya roon ang Ford Mustang niya. Nagmadaling sumakay si John sa sasakyan at binangga ang isang kalaban na sumugod sa kanya, subalit nang nagawa niyang makalabas sa shop ay malakas na binangga siya ng isang mobster na sakay ng taxi. Naisipan naman ni John Wick na bumalik ng shop ng mob boss at binangga ang kotse ng isang mobster roon. Pagbaba ng kalaban sa sasakyan ay mabilis na sinagasaan niya ito ng kotse niya, ngunit binangga uli siya ng isa pang mobster na sakay ng taxi. Dito na sinugod ang bida ng mas marami pang mga tauhan ng Russian mob boss, pero buong lakas na nakipagsagupaan siya sa mga ito at nagagawa niyang mapabagsak ang karamihan sa kanila ng napakagaling. Hindi nagtagal nang napabagsak na niya ang mga tauhan ng Russian mob boss sa shop ay pumunta siya sa opisina ni Abram at naglagay ng alak sa 2 baso na nasa lamesa. Dito ay hinayaan ni John na mabuhay si Abram kapalit ng mapayapang kasunduan nila at bagaman hindi makapaniwala ang mob boss sa bida ay sumang-ayon na rin siya sa kanya. Pagkatapos ay umalis na si John sa shop sakay ng wasak na Ford Mustang niya. Maya-maya pag-uwi ng bida sa bahay niya ay agad na sinalubong siya ng kanyang pitbull na hindi pa niya nabibigyan ng pangalan. Sa sunod na araw ay pinapunta ni John Wick ang kaibigan niyang mekaniko na si Aurelio at nasabi ng lalaki na kahit nagtamo ng matinding pinsala ang Ford Mustang ay maaayos niya raw ito. Nagpasalamat naman si John sa kaibigan sa paghanap at pagturo ng kotse kina Abram Tarasov at pinadala niya ito sa kanya. Pagsapit ng gabi ay binisita siya ng Italian crime boss na si Santino Di Antonio na ang leader ng Camorra Italian Crime Organization. Pinakiusapan siya ng crime boss na bumalik sa pagiging hitman sa huling pagkakataon dahil may napaka-importanteng misyon siyang nais na ipagawa sa kanya. Mariin na tumanggi si John Wick kay Santino, ngunit pinaalala niya na may malaking utang na loob siya sa kanya. Dahil siya raw ang tumulong kay John na magtagumpay sa imposibleng misyon niya noon upang makaalis sa buhay professional killer, sa makatuwid ang bahay na iyon at ang mapayapang pamumuhay niya kasama si Helen ay dahil kay Santino. Ito rin ang dahilan kung bakit sila nagkaroon dati ng sumpaan gamit ang marker na iyon na may dugo niya, kaya't hindi ito maliit na bagay lamang. Pero ang bida ay pinagpilitan na hindi na siya maaaring bumalik sa pagiging hitman at sinabihan ng crime boss na maghanap na lang ng iba. Masama naman ang loob na nagpaalam si Santino kay John Wick at umalis na siya ng bahay niya. Subalit ilang saglit lang ay agad na naisipan ng Italian crime boss na pasabugan ng maraming beses ang bahay ng bida gamit ang kanyang grenade launcher upang sunugin ito. Si John naman at ang aso niya ay hinayaan ni Santino na mabuhay at umalis na ang grupo niya sa lugar. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kasama ang pitbull ay naglakad siya papunta sa Continental Hotel sa New York at nakaharap niya sa lobby ang concierge na si Caron. Pagkatapos ay iniwan ni John Rowan ang aso at pumunta siya sa rooftop ng gusali upang kausapin si Winston Scott na ang may-ari ng Continental. Nabalitaan raw ni Winston ang pagtanggi niya kay Santino at sinabing ang dalawang patakaran nila ay dapat ay walang dadanak na dugo sa loob ng Continental at dapat ay tanggapin nila ang request ng may hawak ng kanilang marker. Dahil dito ay maaari niyang patawan ng parusa si John na maging excommunicado, ngunit ang high table ay malamang ay nais siyang parusahan ng mas matindi pa. Ang kasunduan sa marker nila ay kapag tinanggihan ito, patayin ang may hawak nito o tumakbo sa request ng may hawak ng marker ay kamatayan ang kaparusahan. Kaya't walang choice si John kundi tanggapin ang hinihiling na pabor ni Santino, pero pagkatapos nito ay maaari na siyang makapaghiganti sa Italian crime boss. Sa sunod na eksena ay napagdesisyonan ng bida na pumunta sa New Modern Museum sa New York na pagmamay-ari ng pamilya ni Santino at pagdating sa loob ay kinapkapan siya ng piping kanang kamay ng crime boss na si Ares. Nang nakita ni John Rowan si Santino ay tinanong niya rito kung anong kailangan niya sa kanya. Nais raw ng Italian crime boss na ipapatay kay John Wick ang kapatid niyang si Gianna Di Antonio upang siya na ang pumalit sa posisyon nito sa high table.
Bago mamatay ang ama nila noon ay pinasa niya kay Gianna ang kanyang posisyon sa high table. Pero ngayon ay hindi niya kayang tapusin ang sariling kapatid kaya't nais niyang ipagawa ito kay John. Dagdag pa ni Santino na kasalukuyang nasa Rome ang kapatid para sa koronasyon niya at kapag nagtagumpay si John sa misyon ay tapos na rin ang sumpaan nila sa marker. Maya-maya ay pinakiusapan ng bida si Caron na pansamantalang bantayan ang aso niya at pumunta siya sa kalapit na bangko upang kunin ang kanyang deposit box na naglalaman ng mga suit niya, mga baril, gold coins at ng kanyang passport. Sa sunod na araw pagdating ni John Wick sa Roma ay pumunta siya sa branch ng Continental Hotel roon at nakasalamuhan niya sa loob ang manager ng gusali na si Julius na ang nagpatuloy sa kanya sa pinakamagandang silid nila. Pagkatapos ay habang minamatyagan siya ni Ares mula sa di kalayuan ay pinuntahan niya ang sommelier ng Continental upang bumili sa lalaki ng iba't ibang uri ng mga baril at mga patalim para sa misyon niya. Sunod na pinuntahan ni John ay ang tailor ng Continental na si Angelo at kasama ang assistant nito na ang The Same Stress ay nagpagawa siya sa kanila ng 2 bulletproof na mga Italian black suit. Kalaunan ay pumunta naman si John sa isang shop kung saan pinag-aralan niya ang mga luma at bagong blueprint ng estate ng mga De Antonio sa Rome. Pagsapit ng gabi suot ang bagong suit niya at dala ang mga bago niyang baril ay palihim na pumasok siya sa catacombs ng estate ng mga De Antonio habang sa harap ay may nagaganap na malaking party. Kalaunan ay dumating sa kasiyahan si Gianna De Antonio kasama ang mga bodyguard niya na pinangungunahan ni Caution, samantala ang bida ay nag-iwan ng mga baril sa mga gilid ng catacombs at ilang saglit ay inatasan ni Gianna sina Caution na makihalubilo sa mga bisita nila habang siya naman ay maliligo sa bathtub ng mansyon. Subalit napansin ng babae na hinihintay na pala siya roon ni John Wick upang tapusin siya at sinabi niyang napilitan siyang gawin yon dahil hawak ni Santino ang marker niya. Pinaliwanag sa kanya ni Gianna na kapag namatay siya ay si Santino na ang papalit sa posisyon niya sa high table at dahil dito ay maghahari na ang kapatid niya sa buong New York. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Gianna na pumunta sa bathtub at nilaslas ang mga pulso niya upang tapusin ang sariling buhay. Si John naman ay binaril ang babae sa ulo at umalis na siya ng silid ngunit nang napansin siya ni Caution sa daan ay agad na nagkabarilan silang dalawa. Nagmadaling tumakbo ang bida palayo ng lugar subalit si Caution ay sinabihan ng mga kasamahan niya na tugisin siya. Nang dumaan si John Wick sa gitna ng party ay inatake siya roon ng napakaraming mga bodyguard ni Gianna pero mabilis na napapatumba niya ang karamihan sa mga ito gamit ang dala niyang Glock 34 pistol. Habang nagkakagulo na ang mga tao sa paligid ay patuloy na nakipagsagupaan si John Wick sa mga kasamahan ni Caution hanggang sa hindi nagtagal ay nagawa niyang makapasok muli sa catacombs ng mansyon. Subalit biglang hinarang siya ng grupo ni Ares at agad na tinugis siya ng mga ito upang hindi na malaman ng lahat na si Santino ang nag-assign sa kanya na tapusin ang sariling kapatid. Sa kasalukuyan na yon ay nakita ni Caution si Gianna sa bathtub na wala ng buhay habang ang bida ay magaling na nakipagbarilan sa mga hitman ni Santino sa catacombs at nagagawa niyang mapabagsak ang mga ito gamit ang mga baril na tinabi niya roon. Kalaunan ay nagtagumpay ang bida na makalabas sa kabilang parte ng catacombs ngunit nang naglalakad na siya pabalik ng hotel ay mabilis na sinagasaan siya ni Caution ng sasakyan nito. Galit na nakipagbarilan ng lalaki kay John sa daan dahil sa pagtapos niya kay Gianna pero kahit pa bahagyang nanghihina na siya ay magaling na nakipaglaban siya sa kanya. Dahil sa sobrang init ng bakbakan nilang dalawa ay bigla silang nahulog sa kalapit na hagdan pero buong lakas na nagpatuloy na nagtuos pa rin sila sa daan. Hindi nagtagal ay malakas na bumangga sina John at Caution sa salamin na pinto ng Continental Hotel at nagmadaling pinigilan sila ni Julius dahil pinagbabawal ang magpatayan sa gusali. Sinuggest naman sa kanila ng manager na pumunta sa bar ng hotel upang doon nila pakalmahin ang mga sarili. Ngunit sinabi ni Cassian na kahit pa natapos na niya ang kanyang misyon ay hindi pa rin siya malaya dahil maghihiganti siya sa kanya dahil sa pagtapos ni John ng boss niya. Kinaumagahan ay tumawag si Santino sa mga accountant at nagbukas ng kontrata para sa lahat ng hitman na may pabuya na $7 milyong upang ipatumba si John Wick. Ang mga accountant naman ay prinoseso ang request ng Italian crime boss at nag-send sila ng mga text message sa lahat ng contract killer sa buong New York tungkol sa kontrata ni Santino. Samantala ang bida ay nag-checkout na sa Continental Hotel ng Rome at pinadaan siya ni Julius sa sekretong passage nila upang ligtas na makalabas siya ng gusali at makabalik ng New York. Sa sunod na eksena ay pumunta si Winston sa apartment ni Santino upang pamarkahan dito ang marker gamit ang dugo niya dahil nagtagumpay si John na matapos ang misyon niya. Pagkatapos ay sinabi ni Winston sa crime boss na pinwersa niya si John na bumalik sa dating buhay niya at sinunog pa niya ang bahay nito. Ngayong malaya na siya sa marker ay malamang ay plano niyang magiganti sa kanya. Sa kasalukuyan na iyon ay nakabalik na si John Wick ng New York at habang naglalakad siya pabalik ng Continental ay biglang inatake siya ng isang matabang Hapon na isa palang contract killer.
Bagaman malakas ang pangangatawan ng Hapon ay buong galing na nakipagsagupaan si John sa kanya at kalaunan ay nagawa niyang mabaril siya ng ilang beses, subalit maya-maya ang babaeng violinist na nakasalubong niya sa daan na isa ring contract killer ay biglang binaril siya. Kahit pa nabaril si John ng violinist sa tiyan ay magaling na nakipaglaban siya sa babae hanggang sa nagawa niya siyang mabalian ng leeg. Ilang saglit ay may nakasagupaan naman siyang dalawang lalaking contract killer sa subway station ng New York pero gamit ang lapis roon ay napabagsak niya ang dalawa ng walang kahirap-hirap. Sa sunod na eksena ay nakita si Johnny Caution mula sa di kalayuan at nang umangat ang tubig sa fountain sa gitna nila ay nagmadali siyang tumakbo palayo sa kalaban. Pagkatapos ay pagdating ni John sa sakayan ng tren ay mabilis na binaril niya ang dalawa pang contract killer at agad na natapos niya ang mga ito. Nang nakarating roon si Caution ay nagkataong dumating na rin ang kasunod na tren at sumakay silang dalawa rito. Hinintay ni na John na bumaba ang karamihan sa mga pasahero ng sasakyan at agad na bumunot sila ng mga patalim ngunit mabilis na nasaksak siya ng lalaki sa hita. Pero ang bida ay binuhos ang buong galing at lakas niya sa pakikipagtuos kay Caution hanggang sa nagawa niya siyang masaksak sa dibdib. Pinaliwanag ni John sa lalaki na tumama sa aorta niya ang patalim at kapag binunot niya ito ay mamamatay siya. Pagkatapos ay hindi niya tinapos si Caution at iniwan niya siya sa tren. Nang napansin naman ni John na may dalawa pang hitman na tutugi sa kanya sa subway ay mabilis na tumakbo siya sa homeless na si Earl at binigyan ito ng gold coin upang pakiusapan ng lalaki na dalhin siya sa boss nila. Tinakpan naman siya ni Earl ng basura at ilang saglit pagdating ng dalawang contract killer roon ay mabilis na tinapos niya ang mga ito. Maya-maya ay nagising si John sa hideout ni na Earl at napansin niyang ginamot pa nila ang mga sugat niya sa katawan. Ang grupo ni na Earl ay ang tinatawag na ang The Soup Kitchen at pinunta niya ang bida sa rooftop ng gusali kung nasaan ang mga kalapati nila na nilalagyan nila ng mga device upang makapagpadala ng mga impormasyon sa kanilang mga kliyente. Nakaharap roon ni John ang leader nila na ang The Bowery King at biglang naalala niya noong unang nagkita sila bago pa siya maging leader ng Soup Kitchen. Mabilis na nasugatan ni John ang Bowery King noon sa leeg pero pinapili siya nito kung babarilin niya si John o maglalagay siya ng pressure sa sugat niya upang mabuhay. Pinaliwanag naman ng bida na napunta siya roon upang magpatulong sa Bowery King na makapunta kay Santino dahil sila lang ang nakakaalam ng impormasyon kung nasaan ito. Kapalit nito ay tutulungan niya sila sa kanilang operasyon ngunit tinawanan lang siya ng leader at pinakita sa kanya ang maraming tauhan niyang nagpapanggap na mga homeless na armado at kumpleto sa mga kagamitan. Sinabi ni John Wick na ngayong nakuha na ng Italian crime boss ang isang posisyon sa high table ay plano niyang maghari sa syudad na posibleng magdulot ng gera ng Soup Kitchen laban sa Camorra. Kapag napatay ni na Bowery King si Santino ay makakaharap nila ang high table at ang buong puwersa ng Camorra pero kapag siya mismo ang tumapos dito ay siya lang ang tutugisin nilang lahat. Sa kasalukuyan na yun ay nagdaos ng selebrasyon si Santino sa museum nila dahil sa pagkakuha niya ng posisyon sa high table. Ang Bowery King naman bagaman nais sumabak sa gera laban kina Santino ay sumang-ayon na rin siya kay John at binigyan niya ang bida ng pistol na may 7 bala lang nakatumbas ng 7 milyong pabuya sa kanya. Pagkatapos ay sinamahan si Johnny Earl papunta sa lokasyon ng Italian crime boss. Pero si John Wick ay tinahak ang sewer upang makapasok sa museum at agad na hinarap niya ang Italian crime boss sa gitna ng selebrasyon. Mabilis na pinagbabaril ni John ang mga tauhan ni Santino sa paligid ngunit naubusan agad siya ng bala at nagmadaling tumakbo roon ang target niya. Gamit ang pistol na nakuha niya sa isang hitman ay patuloy na nagpatumba siya ng mga kalaban sa paligid habang hinahabol ang Italian crime boss. Kasama naman ang mga bodyguard ni Santino ay patuloy na tumakbo siya palayo kay John habang ang bida ay gamit pa rin ang mga baril na nakukuha niya sa mga hitman ay buong lakas na nakipagpalitan siya ng putok sa mga ito. Ilang saglit ay pumunta ang Italian crime boss sa exhibit ng museo na ang Reflections of the Soul na isang maze na puno ng mga salamin na pader upang doon magtago. Pagkatapos ay pumasok siya sa exhibit at bagaman nahihirapan makipagbarilan sa silid dahil sa maze na salamin ay magaling na napapatumba pa rin niya ang ilang mga kalaban roon. Ilang saglit ay nakarating na ang grupo ni na Ares sa museo at nagmadaling pumunta sila sa exhibit. Ang bida naman ay hindi sumuko na makipagbakbakan sa mga hitman ni Santino na sumusugod sa kanya sa exhibit at nagagawa niyang matapos ang mga ito ng napakadali. Habang patuloy na nakikipaglaban si John sa mga tauhan ng Italian crime boss ay tinulungan ni Ares si Santino na makalabas ng exhibit. Pagkatapos ay matapang na kinalaban ng babae si John Wick, ngunit magaling na nakakalamang siya sa pagtutuos nilang dalawa. Hindi nagtagal sa gitna ng matinding laban nila ay nagawang masaksak ng bida si Ares sa dibdib at kinuha niya ang dala nitong pistol at mga bala. Samantala si Santino ay pumunta sa Continental Hotel at hinarap niya si Winston sa lounge.
Sinabihan niya ang may-ari na tapusin na ang membership ni John sa Continental pero agad na tumanggi sa kanya si Winston dahil walang nalabag na patakaran si John. Maya-maya ay pumunta rin ang bida sa hotel at sinabi sa kanya ni Caron na hinihintay siya ni Santino sa lounge. Nadatnan niya roon ang Italian crime boss na kumakain ng hapunan pero tila alam na ni Winston ang gagawin ni John rito at sinubukan niya siyang pigilan. Subalit dahil sa matinding galit ni John Wick kay Santino ay mabilis na binaril niya siya sa ulo kahit pa nasa hotel sila. Pagkatapos ay sinama na niya ang pitbull palabas ng gusali at pumunta sila sa nasunog na bahay niya. Nakuha niya sa mga debris ang kwintas ni Helen at ilang saglit ay pinuntahan si John roon ni Caron upang dalhin siya kay Winston na hinihintay siya sa isang parke. Pinaliwanag sa kanya ni Winston na ang pabuya ni Santino sa open contract nito upang ipapatay siya ay dinobli ng high table at ginawa pa itong international. Dahil naman sa pagtapos ni John kay Santino sa loob ng hotel ay plano ni Winston na ideklara siyang excommunicado at isasarado na rin sa kanya ang lahat ng serbisyo ng Continental. Ang dahilan kung bakit buhay pa siya ay napagdesisyonan ni Winston na hindi muna siya ipapatay. Makikitang ang lahat pala ng mga tao sa parke ay mga contract killer at dahil sa malakas na impluensya ni Winston ay napaalis niya silang lahat sa lugar. Pagkatapos ay inabot niya sa bida ang isang marker at binigyan siya ng isang oras upang makatakas roon. Matapang na sinabi naman niya kay Winston na kahit sino pa ang mga kumalaban sa kanya ay tatapusin niya silang lahat. Nagpaalam na si John sa matanda at tumawag ito sa mga accountant at sinabing pagkalipas ng isang oras ay dinedeklara na niyang excommunicado si John Wick. Agad na prinoseso ng mga accountant ang request ni Winston at nagpadala sila ng text message sa lahat ng hitman sa buong mundo patungkol dito. Ang bida naman ay nagmadaling tumakbo palayo ng lugar kasama ang aso niya habang tinitingnan siya ng napakaraming mga contract killer sa buong paligid. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula.